Habang nasa silid ay umiiyak siya habang naririnig ang pagtatalo ng kanyang mga magulang nang bigla niyang narinig ang boses ni Onizuka. Hindi makapaniwala ang magulang ni Nanako na si Onizuka ay guro ng dalaga hanggang sa lumabas ito ng kanyang silid. Pinuntahan ni Onizuka ang silid na tinutukoy ni Nanako kanina at binasag ang pader. Natigilan na lang ang dalaga sa kanyang nakikita hanggang sa tuluyan na itong nagkaroon ng butas. Habang tumatawag sa pulisya ang ina, pinatay iyon ni Nanako at nakangiting nakatingin sa paalis na guro. Kinabukasan, iyon na ang huling araw ng pagiging student teacher ni Onizuka sa Class O kaya nagpaalam na ito. Habang si Hidero naman ay na-expelled na naman dahil sa pag-akit sa estudyante. Nang paalis na ay nakatanggap ng sulat si Onizuka mula kay Nanako, nagpasalamat ito dahil nagkaayos na muli ang pagsasama ng pamilya nila. Narinig niya mula sa taas ng gusali ang boses ng nagpapaalam na si Nanako at ipinangakong mananatiling virgin at hihintayin siya. Nang sumunod na araw, laman ng balita ang tungkol sa employment exam para sa mga guro. Nang biglang dumating si Onizuka na ipinagtaka ni Ryuji dahil dapat ay kumukuha ito ng exam ng araw na iyon. Pero tila walang pakialam si Onizuka hanggang sa na-realize niya na kailangan nga niya kumuha ng exam upang maging public school teacher siya pero huli na ang lahat. Labis ang pagsisisi nito kaya idinaan niya iyon sa pag-inom ng alak. Sinundo pa siya ni Ryuji at inakay pa uwi. Sinabi nito na hindi naman niya kailangang maging guro upang makakilala ng dalaga. Inalok niya ito na maging mag-partner muli at magbenta na lang ng mga inangkat na segunda manong sasakyan galing sa Amerika. Pero pagiging guro talaga ang nais ng kaibigan kaya ibinigay niya dito ang papel na naglalaman ng aplikasyon para sa posisyon na maging guro. Maaari siyang magturo sa private school kahit hindi o bagsak siya sa exam. Kinabukasan habang sakay sa bus ay pilit nilalabanan ni Onizuka ang kaba at nang biglang pamreno ang bus at napasandal sa kanya ang sexing babae na sa tingin niya ay kaedad niya lang. Sa pagtingin niya sa katawan nito ay nakita niya ang manyakas na matanda. Sinipa niya ito palabas upang ipagtanggol ang babae kaya nagpasalamat ito sa kanya at nalaman niya na pareho pala sila ng interview sa iisang school. Nang tawagin na si Onizuka para sa interview ay napangiwi na lang siya nang makitang ang matandang sinipa niya ay ng vice principal ng Eurasia University. Nang basahin nito ang nakasulat sa resume niya ay hindi ito pasok para matanggap siya bilang guro sa university at ininsulto pa siya nito bago paalasin. Sa isip niya ay gusto na niyang suntukin ang matanda pero hindi niya iyon pwedeng gawin. Lumabas siyang umiiyak at nawalan na ng pag-asa. Dumiretso siya sa kantin para bumili ng kape at napakwento na siya sa tindera kung paano siya tawagin ng mga tao na basura mula pa pagkabata niya kaya ipinangako niya sa sarili na hindi niya iyon gagawin sa mga estudyante niya kapag naging guro siya. Narinig ni Fuyutsuki ang usapan nila. Nang biglang may dumating na tatlong galit na lalaki at hinahanap si Mr. Uchiyamada dahil sa pag-expel nito sa kanila. Pinuntahan iyon ng tindera at nina Onizuka, sinabi ng tindera na kung makakagawa ng mabuti si Onizuka ay baka magkaroon siya ng pagkakataong maging guro. Kaya agad na pinigilan ni Onizuka ang tatlo sa pananakit sa matanda, nagtago ito sa likod niya at sinabing ibibigay ang bakanteng posisyon na ina-applyan kung mapapaalis niya ang mga ito. Pero dahil sa mga pinagsasabi ni Mr. Uchiyamada at tinawag pang nabubulok na basura ang tatlong estudyante ay siya ang ibinalibag ni Onizuka na ikinagulat ng lahat ng naroon. Iyon ay dahil sa pangmamaliit nito sa mga estudyante kaya nawawalan ng kumpiyansa sa sarili ang mga ito. At kung ganoon din lang ang klase ng guro na gusto nila ay tinatanggihan niya na ang alok nilang posisyon. Nagtrabaho na lang si Onizuka bilang isang truck driver. Samantala, nagpunta si Fuyutsuki sa opisinang pinagtatrabahoan ni Onizuka at nakausap niya si Ryuji. Pinatawagan niya si Onizuka upang ibalita na magkakaroon siya ng final interview mamayang alas 6 ng hapon sa Holy Forest Academy. Pero dahil sa layo ng binyahe ni Onizuka na umaabot sa 8 oras ay imposibleng makarating siya sa interview pero si Onizuka ang klase ng tao na hindi sumusuko basta-basta dahil ginagawa niya posible ang imposible. Agad na ibinalik ni Onizuka ang truck na minamaneho at pinatakbo ng mabilis kahit na hinahabol na siya ng mga pulis sa kahabaan ng Tohoku Highway at nilampasan niya rin ang mga barikada ng mga pulisya. Narating niya ang Holy Forest Academy pero nahuli na siya sa itinakdang oras ng interview. Nang biglang dumating ang chairwoman ng school na si Raiko Sakurai. Naghintay ito sa kanya pagkat alam nito na darating siya. Namukan ito ni Onizuka na tindera sa kantin kanina kaya laking gulat niya nang malaman na ito pala ang chairwoman at nagpapanggap talaga itong ibang tao para mag-observe sa school. Saglit nitong binasa ang resume ni Onizuka at agad ay tinanggap na ito bilang guro. Hindi makapaniwala si Onizuka sa mabilis na pagtanggap nito sa kanya sa pretihiyosong eskwelahang iyon. Pero kasama sa concern ng chairperson ang mapatino ang mga estudyante bagay na hindi nila magawa.
Nais niyang ipagpatuloy ni Onizuka ang nagawa niya sa Class O. Ngayon ay ganap ng guro si Onizuka, at sa paglabas niya ay binati siya ni Ryuji at ni Fuyutsuki na nakapasa rin bilang guro sa eskwelahang iyon. Sa loob ng opisina ay binanggit ng isang lalaki ang tungkol sa isang section na balak pahawakan ng chairwoman kay Onizuka. Hindi na ito makapaghintay na malaman at makitang nagbago ang mga estudyante nila.